Ang Germany ang nanalo ng World Championship sa FIBA ngayong taon nang talunin nila ang Serbia 83-77. Si Dennis Schroeder ang nanalo naman na MVP at si Agent 5.9 ang matatagmong best player sa mundo ngayon kasi nga MVP sa World Cup. Ang Team Canada naman ang third place nang talunin nila sa overtime ang Team USA mula sa 39 points ni Dillon Brooks. Nung first quarter pa nga, binubo siya ng mga fans. Pero nagkasunod-sunod na yung mga 3-point shot niya na base kay Brooks na appreciate pa rin niya. At lahat ng mga nambato sa kanya ng hate comments sa Twitter at IG, yun ang nagpamotivate sa kanya para sa last game. After naman ng mismong tournament, nakita sa after party yung iba mga NBA players at national team players. Sina Luka, SGA, Carmelo Anthony, yung mga notable names na nakita doon. Isa pa, mismong nagkita si Carmelo at itong si Luka sa after party na yon na personally invited di umano si Luka bago sila magsiuwian sa kanilang mga teams. Lalo na yung mga NBA players na magsisimula ulit yung training nila. So batak na batak. Ang naging atmosphere kasi ng World Cup nung late stage, naging home court advantage yun para sa Slovenia dahil nga kay Luka. Sa report kasi si Luka ulit, beside LeBron at Kobe, ang high profile player na dinagsa talaga ng mga fans. At lalo na sa game ng Slovenia na almost sold out yung mga ticket. Base din sa FIBA, expensive tickets ay nakaapekto rin sa attendance sa World Cup dito sa Manila. Mas pinipili kasi yung local admission at kapag may mga games yung Philippine team, mas pinipili yun kaysa ibang venue. Alam din naman ng FIBA yung mga issue doon dahil nga bago magsimula yung World Cup may bagyo sa Pinas at yung ibang tickets na nabibili, hindi naman umaattend yung mga fans doon. Mas pinipili nilang manood ng game sa mga cellphone or sa bahay na lang dahil na din sa traffic. Dahil nga kung maaalala nyo, dapat yung late stage gaganapin sa Philippine Arena pero nilipat yun sa MOA Arena dahil na din sa traffic. Pero overall, masaya pa rin ang FIBA management sa kanilabasan ng tournament at i-review nila ulit yung mga ticket price sa susunod na tournament sa Qatar. Yung mga NBA players na kasali sa kanilang national team, babalik na sa kanilang mga teams naman sa NBA. Ang date ay early as September 26 PH time na babalik sila doon para sa training camp. Lalo na yung mga teams na merong mas maagang preseason games. Si Luka nilaro lahat ang games sa FIBA World Cup kahit yung non-bearing games para sa ranking. Pero inamin ni Luka na meron siyang injury. Yung injury kasing sinasabi niya, kahit yung tune-up game pa lang bago yung World Cup mismo, meron na siyang injury nun. Base sa interview ni Luka, hindi okay yung injury niya. Pero pinacheck na rin naman niya yon at lumang injury yon na nakuha niya noong nakaraang season pa. Hindi naman malala, pero yung pakiramdam kasi ni Luka di umano para mabigat yung mga paa niya. So sa kasagsagan kasi ng off-season, si Luka talaga nagpapakondisyon ng katawan. At ngayon, meron 3 linggo na lang para sa NBA season or pre-season. Lalo na ngayon, sinasabi pang may injury si Luka. Sa last game naman ng Team USA, hindi naglaro sina Paolo Banchero, Brandon Ingram at Jaren Jackson Jr. dahil sa illness or nagkasakit. Pero wala naman sinabing injury yung 3. Versus Germany, hindi rin nakalaro si Brandon Ingram dahil may sakit na nun. At sa report, nagkahawaan yung 2 players pa or 3 players. Hindi naman seryoso pero wala naman din silang injury. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito na lang, bigla na mawawala.